Hindi inaasahan, sinabi ni Shi Chunyu na gusto niyang umalis, na sinasabing hindi siya makakatulong ng gusto at magiging pasanin lamang. Nakita ang kanyang junior sister na napakaintindi, hindi siya pinigilan ni Shi ayon dahil mapanganib din sa loob. Kung gayon, bumalik ka muna. Ang dalawang white true spirits na iyon, ikaw at si Shia ay kumuha ng isa. Sinabi rin niya na mag-ingat, na sinasabing tiyak na higit sa isang divine beast true spirit ang nasa loob. At pagkatapos ay lumingon siya at umalis. Buntong hininga, nagsimulang magbulong muli si Zoji. Pinapayuhan kita, mas mabuting lumayo ka sa babaeng ito. Siya ay parehong magulo at maikli ang buhay. Kapag napatunayan natin ang Great Emperor Realm, makakabuhay tayo ng hindi bababa sa 10,000 taon. Ang mga taong tulad niya ay magiging pinagmumulan lamang ng kalungkutan. Hindi napigilan ni Shia yon na mang-asar, naging senior sisterly ka na rin ba? Tama, gusto mo lagi mag-cultivate ng sunflower manual. Hindi planong maging single dog ni Xiaoyun sa natitirang bahay ng kanyang buhay. Ang dalawang iyon ay nagpumilit at sa wakas ay nakapasok sa Myriad Spirit Cave. Nang makapasok sila, lihim na lumabas si Lai Buffon mula sa likod, sa harap ng pasukan ng cave. Ang kanyang mukha ay nakanganga sa masamang ngiti. Xiaoyan, dito ka mamamatay. Haha, walang ideya si Xiaoyan na nalock na siya. Above-alaga siya sa pagpatay at pagkuha ng mga pangalan hanggang sa 9th level. Anumang true spirits na nakasalamuhan niya, hinihiwa at dinidikdik niya. Hindi makapaniwala si Zhou Wuji, nakanganga, nakatitig kay Xiaoyan. Ikaw, pinatay mo silang lahat, kahit ang mga white true spirits. Hindi nakita ni Xiaoyan ang problema. Ano pa ba? Sa tingin mo dapat ko silang iniwan. Ang layunin ko ay true spirit divine beasts. Walang imek si Xiao Wuji. Hindi mo sila gagamitin. Ibigay mo sa pamilya ng Lele. Malaking kayamanan ang halaga nila. O ibigay mo sa pamilya mo. Hindi ba ang tatay mo ay nasa peak ng Divine Bridge Realm? Tumango si Xiaoyan. May punto ka. Babawasan ko mamaya. Magtatabi ako ng dalawa. Lalo pang nawalang imek si Xiaoji. Dude, battle-crazed maniac ka ba o ano? Sa ngayon, tuwang-tuwa na si Xiaoyan. Malapit na siyang makakuha ng ilang daang enlightenment points. Mayroon na siyang 630 enlightenment points. Ngayon, pumatay pa ng ilang white true spirits. Baka mag-trigger pa ng chaos body. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Zhou Wuji. Tingnan mo doon, isang true spirit divine beast. At lalong natuwa si Xiaoyan. Holy crap, 30 white true spirits. Kailangan kong patayin silang lahat. Malapit na akong magkaroon ng 900 enlightenment points. 30 white true spirits ang lumitaw sa 8th level ng Myriad Spirit Cave. Ngumiti si Xiaoyan na parang baliw. Astig, kapag nalinis ko ito, makakakuha ako ng 900 enlightenment points. Natakot si Xiao Wuji na makikipagkompetensya si Xiaoyan sa kanya para sa mga Golden Spirit Beasts. Kaya sumigaw siya, iwanan mo sa akin ang mga True Spirit Divine Beasts. Ikaw na ang bahala sa iba. Umiling si Xiao Yian na parang baliw. Isang hamak na Divine Beast. Hindi nga sulit sa oras ko. At isipin mo, muntik na akong mapatalo. Sumugod si Zoji patungo sa Golden True Spirit, nakangisi na parang baliw. Haha, kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang Golden Ant, isa sa mga maalamat na top 10 Divine Beasts. Labis na nagulat ang Golden Ant. Holy crap, ikaw, Ancient Sacred, Body ka. Habang buhay pa ito, hindi pa ito nakatagpo ng isang physique na ganito kakaiba. Hindi kailanman inaasahan pagkatapos nitong mamatay. Pareho silang, habang ang isang tao at isang langgam, ay lalo pang nagulat. Damn, isa sa mga top 10 Divine Beasts. Magiging napakalaking kita niya. Nakakuha si Zhou Wuji ng napakagandang deal. Narinig ko na kayong mga Ancient Sacred Bodies ay tinatawag ding Battle Gods. Kami namang mga Golden Ants ay kilala bilang Battle Beasts. Tingnan natin ngayon kung sino ang mas malakas, ang tao o ang langgam. Nagliliyab ang mga mata ni Zhou Wuji sa fighting spirit. Sige, kung matatalo ka, magiging sacrifice kita. Paano iyan? Sumugod ang Golden Ant nang walang pag-aalinlangan. Deal. Ngunit kung matatalo ka, kamatayan lang ang para sa iyo. Napagkasunduan na. Sumugod din si Zoji. Nagbanggaan ang dalawa. Isang tao at isang langgam,
na parang dalawang golden shooting stars na nagkabanggaan ng may matinding lakas. Nakaramdam ng inis si Shia Yun sa panunood nito. Tutal, ang talento ng pinakamalakas na spirit beast ay sapat na upang labanan ang Supreme Body. Ang kanyang target ay ang top 10 spirit beasts, ngunit hindi siya makipagkompetensya kay Zoji. Sige na, kung anuman. Ang 9th level ay mayroon ding top 10 strongest divine beasts. Ginamit niya ang galit bilang lakas, at sa ilang bam, inalis niya ang 30 white true spirits. Sa oras na ito sa 8th level, ang natitira lang ay isang matinding laban sa pagitan ng isang tao at isang langgam. Gusto sana ni Xiaoyan na tumulong, ngunit pinigilan siya. Huwag kang lumapit dito, laban ko ito, kailangan itong maging patas. Ang pinakamahalaga ay kung ang baliw na ito ay tumalon, tiyak na mapipilitan ng Golden Ant na sumabog. Sinusuri ni Xiaoyan ang laban. Relax, huwag kang mamatay sa akin. Naghihintay pa rin ako sa araw na magkampanya ka sa akin sa libu-libong universo. Tumawa ang Golden Ant. Haha, nabuhay ng maraming taon, hindi ko pa narinig na ang isang Supreme Physique ay naging underlang ng iba. Insulto ka ng batang ito. Paano kung bigyan kita ng oras para patayin muna siya? Namula si Zhou Wuji at ipinaliwanag, hindi niya ako iniinsulto. Mayroon kaming kasunduan. Kung sino ang matalo, siya ang magiging underlang. Hindi ko talaga siya matatalo ngayon. Labis na nagulat muli ang Golden Ant. Ano, hindi ako nagkamali sa pandinig, di ba? Hindi mo siya matatalo kahit may ilang phantasmal bodies. Tumawa ang Golden Ant hanggang sumakit ang tiyan niya, at agad na dumilim ang mukha ni Zhou Wuji. Kaya, ang matandang lalaki ay niloloko ng isang maliit na langgam. Agad niyang ipinatawag ang dalawang ancient sacred bodies. Damn it! Paano naglakas loob ang isang langgam na tulad mo na lokohin ako? Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang lakas ng ancient sacred body. Nagulat muli ang Golden Ant. Tulong, nan-akop siya. Paano nagkaroon ng ganoong karaming ancient sacred bodies ang isang tao? Pagkatapos isama ni Zoji ang mga phantoms ng dalawang war gods, lumakas ng husto ang kanyang lakas. Kaya niyang supulan ang Golden Ant sa isang sipa. Sa oras na ito, mabilis na chinek ni Xiaoyan ang system. Mayroon na siyang 1,530 enlightenments. Sapat na para makalikha siya ng chaos body at sapat na para makahanap ng paraan upang malampasan ang extreme border ng Cave Heaven. Gayunpaman, hindi pa nila matatapos ang laban. Agad na nag-set up si Xiaoyan ng isang defensive formation. Umupo siya nang nakakross ang mga binti at nagsimulang magnilay. Nakita niya na mabilis na nawala ang bilang ng mga enlightenments, na kumonsumo ng 150 enlightenments. Sa wakas, nakahanap siya ng paraan upang malampasan ang extreme border ng Cave Heaven. Lumabas na ang kailangan lang niya ay dalhin ang 10 Cave Heaven sa kanyang katawan at hayaan silang bumuo ng Inner Heaven and Earth. Tanging isang saint lamang ang makakakondensa ng Inner Heaven and Earth. Hindi inaasahan, kaya niyang gawin ito sa Cave Heaven realm. Nagulat siya nang matuklasan na ang Inner Heaven and Earth ay hindi lamang makapag-imbak ng mga item at makaakit ng spiritual energy ng langit at lupa, kundi maaari ring magtago dito upang iwasan ang mga kaaway o ihagis ang mga tao dito. Talaga itong isang must-have item para sa self-defense. At hindi siya nag-atubili at agad na sinimulan ang pagsasama ng 10 Cave Heaven system. Gamitin ang enlightenment upang isama ang aking 9 extreme Cave Heaven. Hindi lamang makapagbubukas si Xiaoyan ng 10th Cave Heaven, pinagsama rin niya ang 10 Cave Heaven sa isang Inner Heaven and Earth. Dahil ito ang tanging paraan upang tunay na malampasan ang Extreme Realm. Pagkatapos ng ilang sandali, ang 10 Cave Heavens ay pumasok na lahat sa katawan ni Xiaoyan. Nakaramdam siya na parang isang bronze statue na lumalamon ng spiritual energy ng langit at lupa. Kumonsumo din siya ng 500 enlightenments. Ang taong ito ay malapit ng maabyutan ang Chaos Body. Mukhang tataas lang ang kahirapan ng paglampas sa Extreme Realm sa hinaharap. Kalimutan mo na, pumasok muna tayo at tingnan. Nagulat siya nang matuklasan na isang mini-world ang nabubuo sa loob niya. Seryoso, parang bumalik sa primordial soup days, at siya ang parang Diyos na nag-aayos ng landscape. Sa pagkakataong ito, nasunog niya ang napakaraming enlightenment points. Ngunit hindi siya man lang nagrereklamo.
Ang nakikita lang niya ay ang kanyang internal world na dumadaan sa walang katapusang cycles hanggang sa biglang, isang bagong mundo ang lumitaw. Tumingin-tingin siya at ang mundong ito ay puro lunti ang mga puno at bulaklak sa lahat ng dako. Seryoso, totoo. Ang pagpapatatag ng internal world na ito ay umubos pa ng 300 enlightenment points. Ngunit sulit na sulit dahil nalampasan na niya ang peak ng Damashian realm. Hindi lang dumble ang kanyang lakas, parang nagtriple. Plus, mayroon siyang internal world, isang bagay na saints lang ang mayroon. Pagkatapos ay nag-isip siya ng sandali, kumalma, at umalis doon. Si Zhou Wuji, na malapit, ay nakita ang buong pangyayari at talagang natigilan. Ano ba? Gumagamit ba siya ng God-tier speed o ano? Bakit pakiramdam ko nagbago siya? Saan ka ba galing kanina? Nagsinungaling si Xiaoyan. May naramdaman ako sa 7th floor, at nang bumalik ako, nakakita ako ng isang loose and white true spirit. Pinatay ko ito at bumalik. Ayaw niyang ihayag na mayroon siyang inner world ng maaga. Ito ang kanyang ace card. Talaga, nagdududa si Zhou Wuji. Bakit pakiramdam ko kakaiba ang bilis mo? Hindi ko man lang masabi kung saan ka galing. Masyadong tamad si Xiaoyan upang abalahin siya, ngunit lihim siyang nagpapanggap na nagbubulungan. Siyempre, napakabilis ng bilis ko. Magiging kakaiba kung hindi mo mapansin. Hindi na nagtanong si Zoji. Kung ano man, kaka-train ko lang ng isang gold ant. Kailangan kong bawiin ang aking cultivation para makapasok sa spirit sacrifice realm. Bantayan mo ako. Wow! 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 Huwag kang magkamali. Ikaw ang sumusunod sa akin. Bigla niyang naalala na wala na siyang Dongfu. Paano na siya mag-cultivate ng true spirits ngayon? Kailangan kong kumuha ng isa at ihagis sa inner world. Kukuha ako ng isa at ihahagis ko mamaya at titingnan kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ng isang araw at isang gabi, sa wakas ay narating ni Zoji ang spirit sacrifice realm. Ang divine beast na iyon ay ganap na sumama sa aking Dongfu. Tumango si Xiaoyan, nasisiyahan. Talagang lumalakas ng husto ang kapangyarihan ng taong ito. Maaari siyang maging pinakamalakas kong war general sa hinaharap. Ngunit pagkatapos ay nag-alala siya. Kung ang mga divine beasts ay hindi maaaring gamitin, ano ang gagamitin ko bilang sacrifice spirit? Kung wala, paano ako makakarating sa spirit sacrifice realm? Bumangon si Zouji at tumawa ng malakas. Haha, ang kapangyarihan ng extreme realm ay nararapat na tawaging isa sa 10 pinakamakapangyarihang divine beasts. Gold Ant, talagang karapat-dapat ka sa akin. Halika na, bilasan natin at pumunta sa 9th floor para tulungan kang makakuha ng isang divine beast true spirit. Kapag narating mo na ang spirit sacrifice realm, lalabanan kita. Sa pagkakataong ito, tiyak na mananalo ako. Walang imek si Xiaoyan. Seryoso, hinahamon mo na naman ako. Sinabi mo iyan sa bawat pagkakataon at sa bawat pagkakataon ay nabubugbog ka. Mukhang inis si Zhou Wuji na tila gusto ng taong ito na bugbugin. Agad siyang lumipad pababa sa 1st floor. Huwag kang magpakatigas. Bilasan mo at umalis. Sa pagkakataong ito, ikaw ang masisira. Ngunit sa sandaling nakarating sila sa 9th floor, nagulat sila. Mayroon ditong 5 divine beast true spirits. Diretsong tinitigan ni Xiaoyun ang fire kirin sa gitna, naglalaway na parang baliw. Alam niyang tiyak na mayroon ng 9th floor ng 10 pinakamakapangyarihang divine beasts. Ngunit nakita ang 5 true spirits na nakatitig sa kanila, at mukhang ang mga tao ng Chaos Holy Land ay patay na sa kanila, biglang tumingin ang mga mata ng fire kirin kay Zouji. Ang ancient sacred body na ito ay may aura ng gold ant sa kanya. Sigurado na pinatay niya ito. Papansin ko siya para ipaghiganti ang maliit na langgam. Agad na nagalit si Xiaoyan. Ano ba, naglakas loob kang maliitin ako, little fire. Lalabanan mo ako, sinabi niya kay Zoji na harangin ang iba pang divine beast true spirits. Isang salita lang ang sinabi ni Zoji, relax. Bilang isang fire kirin sa mga pinakamakapangyarihang divine beasts, halatang hindi ito masaya na tinawag na ganoon, ha? Little fire, ano ba ang ibig sabihin niyan? Sumuntok ito kay Xiaoyan, naglakas loob kang tawagin akong little fire. Kung gusto mong mamatay ng ganoon kalakas, kung gayon, vaporize ko muna kayo. Hindi nagpanik si Xiaoyan at agad na naglabas ng invincible punch para umatake. Boom, boom,
Boom! At pareho silang napatalsik ng 1,000 metro. Nagulat ang Fire Kiron. Paano nangyari ito? Hindi ko napatay ang batang ito sa suntok ko. Ang mga bata ngayon ay hindi biro. Kahit bilang mortal, kaya niya akong labanan. Ipinatawag ni Xiaoyan ang Black Demonic Sword at nagngisi. Little Fire, hindi ka magaling. Ang lakas mo ay hindi sapat para magpainit man lang ako. Pagkatapos ay ginamit ni Xiaoyan ang kalahati ng kanyang Chaos Physique at paulit-ulit na binugbog ang Fire Kiron. Lalo pang nagulat ang Kiron. Holy crap! Ginawa niya talaga ang kalahati ng isang Chaos Physique. Hindi nakakapagtaka kung bakit siya ganoon kagulo. Ang iba pang apat ay nagalit at sumugod kay Xiaoyan, sumisigaw, siya siguro ang Son of God mula sa Chaos Holy Land. Patayin siya. Ngunit ganap na nababalutan si Zhou Wuji ng golden light upang harangin sila. Hoy, kayong apat na maliit na bata. Lalabanan niyo ako, isang ancient sacred body lang. Sa tingin niyo kaya niyo kaming apat na divine beasts na pigilan? Kung gayon, papatayin ka muna namin. Ganap na pinagalit ni Zhou Wuji sila. Binigyan siya ni Xiaoyan ng thumbs up. Magaling. Agad na nagbuga ng nakakatakot na apoy ang Fire Kirin kay Xiaoyan. Ang spiritual energy ng nakakatakot na apoy ay umuusbong na parang isang nakamamatay na sandata. Kahit nakalahati kang Chaos Physique, ngayon ay ihawin ka namin. Tumango si Xiaoyan sa kasiyahan. Talagang malakas ang mga divine beasts. Perpekto bilang aking spirit sacrifice. Hindi ka matatalo noon, ngunit ngayon, madali ka nang matatalo. Boom! Hindi man lang siya nag-alala. Ang apoy ng Kiron ay napatalbog pabalik sa kanya ng suntok ni Xiaoyan, halos ginawa itong Kiron jerky. Damn it! Paano naging ganito kalakas ang taong ito? Seryoso, napakalakas. Hindi pa ako kailanman ganito na humiliate. Gusto kong sumabog. Bago pa man ito makagawa ng anuman, mabilis na kumilos si Xiaoyan upang ipakawala ang floating sisil at ang mystic eye sword seal at agad itong nagyelo. Tulong! Nasil ako ng maliit na bata na minamaliit ko. Agad na inihagis ni Xiaoyan ang Kirin sa kanyang inner world. Ang iba ay nakatingin na parang nakakita ng multo. Ano? Natatalo ang Kiron sa kanya. Damn it! Paano siya naging ganito kalakas? Ano ang gagawin natin? Pagkatapos ay lumipad si Xiaoyan patungo kay Zouji. Tutulungan kitang isil siya. Di nagtagal, binugbog nila ang iba pang apat hanggang sa mawala ng malay. Perpekto! Apat na divine beast true spirits. 2 para sa bawat isa sa atin. Sumang-ayon si Xiaoyan, ngunit kailangan ko munang i-cultivate ang Kirin. Nagpaalala si Zhou Wuji na 2 araw na silang nandito. Kailangan nilang lumabas sa loob ng 3 araw sa pinakamataas. Nauubos na ang oras. Umiling si Xiaoyan at sinabing mabilis lang siya. Gusto ko talagang makita kung kayang mag-cultivate ng true spirit ng aking inner world. Kaya, agad siyang umupo para magnilay at sinimulang gamitin ang kapangyarihan sa kanyang inner world para i-cultivate ang Qilan. Nagulat si Zouji na parang, ano ba ito? Nasaan ang 10 Great Heavenly Caves mo? Bakit puro puti at blanco ang lahat? Hindi man lang siya sinagot ni Xiaoyan. Sasabihin ko sa iyo pagkatapos kong mag-cultivate. Lumabas na ang pagpapalabas ng inner world na ganito ay may ganitong epekto. Ang Fire Qilan ay naghihirap sa nakakatakot na kapangyarihan. Ikaw, Heavenly Cave Realm Dude, nag-cultivate ka pala ng inner world na saints lang ang mayroon. Mabilis na pinakalma ni Xiaoyunan ang Fire Qilan. Little Fire, magtiis ka. Malapit na ako. Sa puntong ito, ang mga mata ng Fire Qilan ay puno ng takot. Tulong. Ang apoy na ito ay napakatakot. Mommy, gusto kong umuwi. Pagkatapos, isang bang ang umalingaw at ang Qilan ay direktang sumabog ng kapangyarihan ng mundo. Boom! Pagkatapos ay tumunog ang system notification. Host killed a true spirit of a divine beast. Reward, 100 instances of enlightenment. Lubos na nagulat si Xiaoyan. Hindi ko naman talaga kailangan ng 100 instances of enlightenment na ito. Nakakatakot ba talaga ang inner world niya? Kahit ang 10 strongest divine beasts ay hindi kaya, lalo na ang iba pang apat. Kaya, ano ang dapat niyang i-cultivate? Sa aking pagiging invincible, isa na akong sacrificial spirit. Kahit ang 10 strongest divine beasts ay hindi kayang buksan ang mga heavenly caves ni Xiaoyan. Maaari kayang siya lang ang kaya niyang i-cultivate. Seryoso,
Sa huling kabanata, pagkatapos sumabog ang Fire Cane, lubos na nagulat si Zhou. Bakit mo sinunog hanggang mamatay? Ikinalat ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay. Wala rin akong magawa, hindi ko inaasahan na ganoon kaina ang Fire Cane. Hindi man lang nito kinaya ang kapangyarihan ng aking Heavenly Cave. Walang imek si Zhou. Dude, tinatawag mong mahina ang fire killing. Isa iyon sa mga pinakamalakas na divine beasts. Nagpapanggap ka bang basura? Sige, huwag ka nang magpanggap. Sabihin mo sa akin, bakit nagputi ang 10 heavenly caves mo? Hindi siya pinansin ni Xiaoyan at sinabing, gabi na. Umalis muna tayo sa Wanling Secret Realm. Pagkatapos ay lumipad ang dalawa sa 8th floor. Lalo pang kakaiba ang pakiramdam ni Xiaoji. Hoy, huwag kang magpaligoy-ligoy. Anong nangyayari sa iyo? Paano kayang ay lalahad ni Xiaoyan ang kanyang trump card ng ganoon kadali? Ano ba, ang dami mong salita? Pagkatapos ay lumipad pa siya ng mas mabilis. Lalo pang tiniyak ni Zhou na may tinatago si Xiaoyan sa kanya. Masyadong kakaiba ang heavenly cave niya. Nang bumalik ang dalawa sa first floor, natagpuan nilang nakaharang ang labasan ng isang formation. Nawalan ng salita si Zhou. Damn it! Sino ang gustong pumatay sa atin? Mamamatay tayo sa loob ng 3 araw. Agad na naisip ni Xiaoyan si Liu Fan. Siya lang ang gagawa ng ganoong kadesperadong bagay. Ilang oras pa ba ang natitira sa atin? Ipinatawag ni Zhou ang 2 Ancient Desolate Holy Bodies upang umatake. Salamat sa iyo. 1 araw pa lang dapat. Ngayon kalahating araw na lang ang natitira. Boom! Boom! Ang suntok na ito ay hindi makapagpagalaw sa formation. Hindi inaasahan, naghihintay si Liebuan sa labas upang lokohin sila. Haha, hindi ba ito ang ating Divine Son? Napakaawa, hindi makalabas. Nagngisi si Xiaoyan. Alam kong ikaw iyan sa simula pa lang. Galit na banta ni Zhou. Napakalakasan mo. Kapag nakalabas ako, tiyak na ihahagis kita sa dagat para kainin ng isda. Hindi ka rin papalampasan ng Ancient Desolate Holy Land. Ngumisi si Li Boufan. Pagdating ng panahon, patay ka na ng walang ebidensya. Sino ang maglalakas loob na gumawa ng anuman? Kung gusto mong sisihin ang sinuman, sisihin mo ang masamang swerte mo sa pagsunod kay Xiaoyan. Kung ang galit ay maaaring sumabog, matagal nang sumabog si Zhou. Sumugod siyang muli patungo sa formation. Huwag kang bumitaw sa akin. Boom, boom, boom. Gaano man niya basagin, hindi gumagalaw ang formation. Ibinaba ni Li Boufan ang kanyang mga kamay sa likod niya at patuloy na nanukso. Mag-ipon ka ng enerhiya. Ito ay isang formation na nilinis ng aking master. Kahit ang mga top experts ay hindi ito kayang basagin. Umiling si Xiaoyan kay Lu Fan. Lai Bufon, ang pagpatay sa kapwa disciples ay isang capital crime. Hindi ka makakatakas, pati ang master mo. Ngunit ngumiti si Lai Bufon ng mapanganib. Pagkatapos ng 3 araw, automatikong mawawala ang formation. Sa tingin mo, may nakakaalam na may formation dito. Sige, kailangan pa rin kitang pasalamatan. Pagkatapos lumubog ang barko ng Chaotic Holy Land, maaari akong maging quasi-divine son ng beginning Holy Land batay sa tagumpay ng pagpatay sa iyo. Nang marinig ito, nawalang imek si Xiaoyan. Kayo ng mga guro at disciples ay nakipagsabuatan sa beginning Holy Land. Nakipagsabuatan, ginagawa mo namang masama, malamig na tumawa si Lu Fan. Ito ang tinatawag na pagiging matalino, alam mo. Nagpusta ako ng maaga, sino ang nakakaalam kung gaano katagal-tatagal ang Chaotic Holy Land? Pagkatapos magsalita, agad siyang lumingon at tumawa ng malakas. Haha, Xion, ito ang katapusan ng pag-offend sa akin. Magpahinga ka, aalagaan ko ang 2 junior sisters mo, si Shi Chanyu at Xiaoye. Sa sandaling ito, ang pagkamuhi sa mga mata ni Xiaoyan ay umabot sa langit. Lu Fan, kailangan kitang patayin. Hindi niya inaasahan na ipagkanulo ng binatilyong ito ang sect at makipagsabuatan sa beginning Holy Land. Talagang nararapat siyang mamatay ng 10,000 beses. Ngunit una, kailangan niyang mag-closed door cultivation muli. Walang imek si Zhou. Anong oras na, at mag-closed door cultivation ka pa rin? Kalahating araw na lang ang natitira sa atin. Bakit hindi tayo magtulungan at tingnan kung ano ang magagawa natin? Umiling si Xiaoyan. Walang silbi. Mas malakas ang kasalukuyan kung lakas kaysa sa iyo.
Kahit magtulungan tayo, hindi natin kayang basagin ang formation na ito. Ang tanging paraan ay palakasin ko ang aking lakas. Pagkatapos ay umupo siya. System, gamitin ang enlightenment. Simulan ang paghahanap ng paraan. Kahit ang 10 strongest divine beasts ay hindi kayang pigilan ang kapangyarihan ng aking mundo. Paano ako makakarating sa sacrificial spirit realm? Nakita lamang ang mga instances of enlightenment na mabilis na nawawala. 30 instances, 50 instances, 150 instances. Kumunat ang noo ni Xiao Yun. Baka wala talagang paraan. Pagkatapos mawalan si Xiao ng 230 instances of enlightenment, sa wakas ay natagpuan niya ang sagot. Sa aking pagiging invincible, makakarating ako sa sacrificial spirit realm. Pagkatapos mawalan si Xiao Hao ng 230 instances of enlightenment, naintindihan ni Xiao Yun, nasa path of invincibility ako. Paano ito matatawag na invincibility kung hiram ko ang kapangyarihan ng iba? Pagkatapos ay ipinatawag niya ang malaking white hole na inner world. Hindi na niya kailangan ng anumang true spirit ng isang divine beast. Siya mismo ang pinakamalakas na true spirit. Tiningnan siya ni Zhou Wuji ng may kuryusidad, nagsisimulang mag-cultivate ng isang true spirit. Ngunit kahit ang fire cane ay hindi ito kayang pigilan. Anong silbi kung mag-cultivate siya ng iba? Habang labis siyang naguluhan, tumalon si Xiao Yun sa white hole na iyon. Holy crap! Nakita lamang ang mga mata ni Zhou Wuji na lumabas sa gulat. Ano? Kaya mo ring maglaro ng ganito? Anong klaseng biro ito? Siya ay nag-cultivate ng kanyang sarili. Siya ay isang maalam na top student, ngunit hindi pa siya nakarinig ng ganoong bagay. Ngunit sa pag-iisip, kahit ang fire kill ay hindi kayang pigilan ang kanyang heavenly cave. Kaya siya lang ang makakapag-cultivate. Malamang wala na siyang pagpipilian. Kailangan tiisin ni Xiao Yun ang cultivation flame ng kapangyarihan ng mundo, na mas masakit pa kaysa sa heavenly tribulation. Ngunit hindi siya nagreklamo, ninigiti lang niya ang kanyang mga ngipin at umungol, ako ay invincible. Walang divine beast ang kalaban ko. Ako ang pinakamalakas na sacrificial spirit sa mundo. Pagkatapos ng 2 oras sa higanteng white cave, nakaupo si Xiao Yun sa tapat ng isang golden shadow, nakamukhang kamukha niya. Nakangangamuli si Xiao Wuji. Iyan ay isang spirit offering. Nagawa niya talaga, ngunit ang paraan na ito ay nangangailangan ng paggamit ng kanyang sarili bilang spirit offering. Pagkatapos makarating sa awakening realm, kaya ba niyang gisingin ang isang divine ability? Hindi kayang magmana ng divine abilities ang mga tao. Sa ngayon, umakyat na si Xiao Yun sa spirit offering realm, at naglalabas siya ng napakakatakot na aura. Parang nagkakalabog ang hangin sa paligid niya. Napatalsik si Xiao Wuji pabalik, nagngingit-ngit ang mga ngipin sa pagkabigo. Ang nakakatakot na presyon na ito. Baka matatalo na naman ako sa kanya. Pagkatapos lumakas, agad na ginamit ni Xian ang kanyang invincible fist at sumugod patungo sa formation. Huwag kang bibitaw sa akin. Boom! 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 Napakalakas ng suntok ni Xiao Yan. Ngunit mas malakas ang depensa ng formation. Bahagya lang itong nanginig bago itulak si Xiao Yan ng napakalayo. Nairita si Zhou Wuji. Damn! Anong gagawin? Kaya nating galawin, pero hindi kayang basagin. Plus, nauubos na ang oras. Relax. Sinusubukan ko lang ang sitwasyon, sabi ni Xiao Yan ng may kumpiyansa. Kung kaya nating galawin, madali lang itong basagin. Nagkataon lang na isa rin akong top-notch formation master. Agad siyang umupo. Ginamit ng system ang insight upang makahanap ng paraan para basagin ang formation, at mabilis na bumaba ang bilang ng mga insight uses habang kumukonti ang oras sa kalahating oras. Sa oras na ito, marami ng tao ang lumipad palabas ng secret realm, at lahat ay labis na nasasabik. Biglang umalangaw-ngaw ang isang nakakagulat na dagandong, na umakit sa pansin ng lahat. Lumabas na si Li Buofan ang nagpapakita ng kanyang bagong spirit offering. Holy crap! Isang mabangis na divine beast. Gaya ng inaasahan sa Holy Son, mayroon na siyang pinakamalakas na physique, at ngayon mas kahanga-hanga pa siya. Labis na naligo si Li Buan sa mga nagtataka at nag-iinggit na tingin. Sa kanyang puso, nagdiwang siya. Xiao Yan, mula ngayon, papalit ako sa iyo at magiging ako ang sentro ng atensyon sa Chaotic. Holy Land.
Tapos na ang oras mo. Si Xiaoyan, na niloko at natrap sa Myriad Spirit Secret Realm, ay nakahanap ng paraan palabas sa kanyang kagipitan, lahat dahil sa kanyang cheat system. Pagkatapos gamitin ang 50 insights, sa wakas ay natuklasan niya kung paano basagin ang formation. Itinuro niya ang isang lugar at sabik na sinabi, Joji, pumunta ka sa puntong iyon at sundin ang aking mga utos. Siyempre, hindi naniwala si Joji sa kanya. Ito ay isang formation na binuo ng isang malakas na nilalang sa Heavenly Realm. Paano nalaman ni Xiaoyan kung paano ito basagin sa ganito kaikling panahon? Bigla siyang tiningnan ni Xiaoyan nang may pagdududa. Naglaloko ka ba? Napaka-komplikado ng formation na ito. Kahit isang top student na tulad ko ay hindi ito naiintindihan. Ano ang nagpapaisip sa iyo, na isang bata lang, na naiintindihan mo ang mga formations? Walang imak si Xiaoyan. Napakakalma ko na niloloko kita sa sitwasyong ito. Wala ng oras. May iba ka pa bang paraan? Ganap na nawalang imak si Zoji at lumipad patungo sa puntong iyon. Maliban sa pakikinig kay Xiaoyan, wala na siyang ibang pagpipilian. Pagkatapos lumipad ang dalawa sa mga itinalagang lugar, sinabi ni Xiaoyan, mamaya, makinig ka sa utos ko at umatake ng buong lakas. Pagkatapos ay sumigaw siya, simulan na ngayon. Boom, boom, boom. Ipinakawala ng dalawa ang lahat ng kanilang lakas at umatake sa formation. Hindi inaasahan, gumawa ng tunog ang formation at pagkatapos ng isang suntok, isang maliit na bitek ang lumitaw. Si Xiao Wuji, na walang pag-asa, ay tila nakakita ng isang kislap ng swerte. Holy crap! Totoo ito, sumigaw si Xiaoyan, huwag kang huminto. Susunod ang puntong ito. Sa oras na ito, kumbinsido na si Xiaoji kay Xiaoyan, at lubos siyang nakipagtulungan dito. Boom! 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 Sumigaw si Xiaoyan para umatake sa huling pagkakataon sa puntong ito, at pagkatapos ay nawasak ang formation. Labis na tuwang-tuwa si Zoji na tumawa ng malakas, haha. Sa wakas, nakalabas na tayo. Xiaoyan, henyo ka talaga. Nanatiling kalmado si Xiaoyan at bumaling kay Xiao Wuji, na nagsasabing, "Tara na. Oras na para magbayad kay Libuon." Mabilis siyang sinundan ni Xiao Wuji. Tiyak na hindi natin siya palalampasan. Sa oras na ito, ang labas ng Myriad Spirit Secret Realm ay punong-puno ng tao. Dalawang walang cap-oras na prodigies lamang ang hindi pa lumalabas. Bagaman walang naniwala na mamamatay sila sa loob, 10 minuto na lang ang natitira. Maging ang Holy Master ay hindi na makapanatili ng kalmado. Kung sila ay maipit sa loob, napakalaki ng mga mawawala. Si Lai Buffon lang ang lihim na nagagalak. Sinabi ng kanyang master na hindi kayang basagin ang formation, at wala silang pag-asa na makalabas ng buhay. Madalas na sinasampal sa mukha ang mga tao kapag hindi nila inaasahan. Kaagad pagkatapos, lumabas si Xiaoyan at Zewuji ng sunod-sunod. Lahat ay nakahinga ng maluwag. Sabi ko na sa inyo, magiging maayos sila. Mukhang umakyat sila sa Spirit Offering Realm. Mas malakas na sila ngayon. Takot na takot si Lufan na halos maihi siya. Ano, buhay pa sila? Akala niya patay na sila, kaya wala siyang sinabi noon. Sa sandaling ito, sumugod sina Xiaoyan at Zhou Wuji ng magkasama. Lufan, bastos ka. Agad siyang sinuntok ni Zhou Wuji sa mukha. Naglakas loob kang gumamit ng formation para bitagin kami sa secret realm na ito. Hindi ko kayang lunukan ang galit ko kung hindi kita papatayin. Pagkatapos, bumaba ang invincible fist ni Xiaoyan mula sa langit. Boom! 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 Labis na natakot ang lahat sa pagsabog. Nakahiga si Lufan na parang aso, hindi gumagalaw. Seryoso, walang kahit isang pagkakamali ang ginawa ko. Damn it! Sa pagkakataong ito, papatayin ako ng Shifu ko. Sa kanyang puso, minura na ni Lufan ang kanyang Shifu ng libu-libong beses. Samantala, nagliliyab sa hangarin ng pagpatay ang mga mata ni Xiao Yini. Ngayon, hihiwain kita sa 1,000,000 piraso, Lai Bofan. Hindi ko akalain na makakalabas tayo ng buhay, salamat sa pamilya Tang. Tama, ngayon lang nag-react ang lahat. Nagulat na naglakas loob si Liu Fan na magplano laban sa Holy Child. Tama iyan, malaking pagkakamali. Maging ang Holy Master ay nakatitig sa kanya ng malamig, humihingi, Liu Fan, totoo ba ang sinasabi ni Xiaoji? Nagpanggap na kalmado si Lu Fan.
Holy Master, pakinggan niyo ako. Paano ko naman sila kayang planuhin sa aking lakas? Gustong patayin ni Xiaoyan si Lu Fan. Kahit ang Heavenly King mismo ay hindi siya mapipigilan dahil naakit na niya ang Heavenly Tribulation. Sa nakaraang kabanata, nagpupumilit si Lu Fan, sinasabing hindi niya pinlano laban kay Xiaoyan. Madali lang kaming talunin ng dalawang iyon. Hindi na pinilit ng Holy Master, sinabi ni Zhou Wuji na ikaw ang nasa likod nito, gumagamit ng formation para bitagin sila sa Myriad Spirit Secret Realm. Agad itong itinanggi ni Lai Bufon, sinasabing wala siyang alam tungkol sa mga formations. Umungol si Zhou Wuji, Lu Fan, huwag ka nang magtangkapang tumakas. Akala mo patay na kami, kaya wala kang sinabi at sinabi mo pa na ang formation ay gawa ng shifu mo. Nanindig ang buhok ni Li Bufon. Zhou Wuji, kapatid ka lang ni Xiaoyan, at naglakas loob kang insultuhan ako. Anong patunay mo? Galit na galit si Wuji na muntik nang sumabog sa galit, ngunit kailangan niyang lunukan ang kanyang galit. Wala siyang patunay, ngunit hindi mananatiling tahimik si Xiaoyan. Lu Fan, may patunay man o wala, mamatay ka pa rin ngayon. Nang marinig ito, agad na nagpanggap si Liu Fan na inaapi at nagreklamo sa Holy Master. Narinig niyo ba iyon? Lubos na nawawala ng kontrol si Xiaoyan. Holy Master, pakiusap, bigyan niyo ng hustisya. Nahilo rin ang Holy Master at kinailangan niyang payapain si Xiaoyan. Huwag kang mag-alala. Bigyan mo lang kami ng oras para imbestigahan ang bagay na ito. Ngunit tumanggi si Xiaoyan na umurong, determinado siyang patayin si Lai Bufon anuman ang mangyari. Hindi lang ako niloko ng demuhong ito. May higit pa dyan. Nakipagsabuatan din siya sa Taichu Holy Land, nagtutulungan sa loob at labas upang pahiniin ang ating Holy Land. Hindi pwedeng panatilihin ang isang taksil na tulad niyan. Nagulat ang Holy Master nang marinig ito. Alam niyang hindi gagamitin ni Xiaoyan ito para balikan ang isang tao. Ngunit nang walang patunay, hindi niya basta-basta mapaparusahan si Liu Fan. Nakita niya itong kumikilos na parang baliw na aso, itinuturo si Xiaoyan, wala kang patunay. Isa akong holy child, hindi mo ako basta-basta iniinsulto ng ganyan. Malamig lang siyang tinitigan ni Xiaoyan at sinabing, hindi ko kailangan ng patunay. Kailangan ko lang patayin ka. Biglang, isang aura ng nakakatakot na spirit energy ang sumugod patungo kay Xiaoyan. Well. Isang quasi-divine child, ha? Gusto kong makita kung paano mo papatayin ang disipulo ko sa harap ko. Nakaramdam si Liu Fan na parang nakakita siya ng kanyang tagapagligtas. Iniisip, hindi ako mamamatay ngayon, shoo. Hiniya nila ako. Pakiusap, ipagiganti mo ako. Gayunpaman, walang pakialam si Xiaoyan kay Dong Yuang. Matandang ulol, papatayin ko si Lu Fan ngayon. Kahit ang Heavenly King mismo ay hindi ako mapipigilan. Tinitigan ng lahat si Xiaoyan nang may gulat. Nabaliw ba ang Divine Child? Iyan ay isang malaking kapangyarihan ng Heavenly Realm. Nasa Chi-refining Realm lang siya. Paano niya mapapatay si Lu Fan sa harap niya? Imposible. At sa sandaling iyon, isang malaking ulap ng kulog ang nagtipon, at umalangaw ang kulog sa langit. Lahat ay sumigaw, ito ang Heavenly Tribulation. Kaninong tribulation ito na napakakatakot? Tinitigan ni Xiaoyan si Dong Yong nang may paghamak. Ano, gusto mong dumaan sa tribulation kasama ako? Kung hindi, isasama ko ang disipulo mo at sabay-sabay tayong dadaan dito. Nang marinig ito, natigilan si Dang Gitong. Palagi naman akong makakakuha ng ibang disipulo, ngunit kung mawala ang buhay ko, tapos na. Pagkatapos ng lahat, ang Heavenly Tribulation ay mag-a-adjust ng kapangyarihan nito batay sa lakas ng taong umaakit nito. Kung makikisali ako, patay na ako. Sa sandaling ito, ang buong bundok ay nasa kaguluhan. Nagkalat ang lahat na parang mga manok. Ito ang Heavenly Tribulation ng Divine Child. Takbo! Kung sasaklawin tayo ng tribulation, sasama tayo sa kanya. Nagmadaling umalis sa lugar sina Dong Yutong at ang Holy Master. Si Liwan lang ang pinigilan ni Xiaoyan. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit gaano man siya lumipad, hindi siya makatakas sa saklaw ng mga ulap ng kulog. Direkta siyang lumuhad sa harap ni Xiaoyan. Tiningnan siya ni Xiaoyan at sinabing, makinig ka, Lu Fan. Tiyak na mamamatay ka ngayon. Gusto ni Xiaoyan na hilahin si Liu Fan sa kanyang tribulation, kahit na wala siyang patunay.
Titiyakin niyang mamamatay si Lai Buan ngayon. Galit na galit si Lu Fan, samuka siya ng dugo. Shifu, iligtas mo ako. Hindi naglakas loob si Dong Yitong na lumapit sa lugar ng Heavenly Tribulation. Malamig niyang binyantaan si Xiaoyan. Hindi ka kwalipikado na pumatay ng isang holy child. Pakawalan mo ang disipulo ko o aalisin ko ang iyong posisyon bilang isang quasi-divine child. Ngunit hindi man lang pinansin ni Xiaoyunan. Direkta niyang itinaas ang kanyang paa, itinulak ang ulo ni Lu Fan sa lupa, at pagkatapos ay hindi niya nakalimutan na mangasar. Haha, masakit ba? Kung gayon, sumama ka na lang sa kanya. Paano mo naglakas loob na isipin na kaya mong alisin ang aking katayuan? Isa akong quasi-divine child. Ang katayuan ko ay katumbas ng sa Supreme Elder. Si Liu Fan ay parang aso na umiiyak sa lupa. Siya yon, isa akong holy child. Hindi mo ako pwedeng patayin. Malamig na sabi ni Xia Yun. Hindi ako ang gustong pumatay sa iyo. Ang Heavenly Tribulation ang gustong pumatay sa iyo. Ang Myriad Spirit Secret Realm ay isang maliit na mundo, kaya hindi nito kayang ipatawag ang Heavenly Tribulation. Ngayon madali na, maaari kang dumaan sa Tribulation kasama ako. Ang ulo ni Lu Fan ay nakasubsob pa rin sa lupa na parang aso. Akala niya patay na si Xiaoyan. Sino ang mag-aakala na ganoon kabilis magbabago ang sitwasyon? Patuloy na lumalaki ang takot sa kamatayan, at patuloy siyang sumisigaw, Shifu, iligtas mo ako. Ngunit si Dong Yuan ay naglalakad pabalik-balik ng may pag-aalala, ngunit hindi naglakas loob na lumapit sa mga ulap ng kulog. Kailangan niyang umasa na makikisali ang Holy Master upang pigilan siya. Si Xiaoyan ay ganap na nawawalan ng kontrol. Sabihin mo sa kanya na huminto o aalisin ko ang kanyang katayuan bilang isang quasi-divine child. Nahilo ang Holy Master, super nahilo, naniwala siya sa sinabi ni Xiaoyan na totoo. Ngunit si Dong Yutong ay isa ring Supreme Elder at hindi niya basta-basta baliwalain ito. Kaya sumasakit ang ulo ko. Mabilis na tulungan niyo akong bumalik para magpahinga. Agad na naintindihan ng alipin. Holy Master, huwag kayong magpakapagod. Pagkatapos ay tinulungan niya ang Holy Master na bumangon at naglaho ang dalawa. Nagulat ang lahat. Ang Holy Master ay dapat manalo ng Oscar para sa Best Actor. Ang mga mata ni Dong Yuongs ay halos lumabas sa kanyang ulo. Galit na galit siya. Ano ba? Tumigil ka na sa pagpapanggap. Isa kang damn saint ruler, sinasabing sumasakit ang ulo mo. Walang maniniwala sa kalokohang iyan. At bakit mo hinahawakan ang dibdib mo kung ang ulo mo ang masakit? Ang matandang ulol ay labis na nagalit na patuloy niyang binyantaan si Xiaoyan. Naglakas loob kang patayin ang disipulo ko. Maghintay ka lang hanggang mawala ang mga ulap ng kulog. Pupualan kita mula sa mundong ito. Sino ang mag-aakala na lalo lang mas masasaktan si Lu Fan? Crack! Lalo pang nilakasan ni Xiaoyan ang kanyang paa. Halos maging pulbos ang ulo ni Lios. Nakita ito, tinitigan ni Xiaoyan si Dong Yutong ng may banayad ng ngiti. Haha, pasensya na, ngunit napakalakas ng boses mo. Natakot ako ng labis na muntik ko ng tapakan ang iyong mahalagang disipulo hanggang mamatay. Sa wakas, bago pa man mamatay, naintindihan ni Lai Bufon kung ano talaga ang kanyang master. Master, ikaw ang nagbigay sa akin ng formation. Inilagay mo ako sa sitwasyong ito at ngayon hindi ka man lang naglakas loob na tumalon para iligtas ako. Kinamumuhian kita, pinagsisisihan ko ito ng labis. Kung gayon, bumaba ka sa impyerno at magsisi, malamig na sabi ni Xiaoyan. Narito na ang Heavenly Tribulation. Boom! 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 Agad pagkatapos, isang kidlat ng kulog na kulay ube ang tumama kay Xiaoyan. Ibinuka niya ang kanyang mga bisig, tinatanggap ang paglilinis ng Heavenly Tribulation. Minumura siya ni Dong Yutong ng libu-libong beses sa kanyang isip. Mamatay ka, bastardo ka. Ngunit sa paanuman, hindi man lang nasugatan si Xiaoyan ng lahat ng kidlat na iyon. Ngunit matagal nang wala si Li Buofan sa ilalim. Nakapagprito na hanggang maging abo ng kidlat. Sa sandaling ito, lubos na naguluhan si Joji. Ang taong ito ay talagang nakapasok sa extreme boundary sa loob ng Cave Heaven Realm. Mukhang matatalo na naman ako sa kanya. Napagdesisyonan ni Dong Yutong. Sa sandaling mawala ang mga ulap ng kulog, papatayin niya agad si Xiaoyan at hindi bibigyan ng pagkakataon ang sinuman na iligtas siya.
Sa oras na ito, malapit nang matapos ang heavenly tribulation ni Xiayans. At nararamdaman niya ang nakakatakot na kapangyarihan na umaalpas sa loob niya. Hindi masama. Sa bawat pagkakataon na tinatamaan ako ng heavenly tribulation, lalong lumalakas ang katawan ko. Biglang, isang higanting kamay ang lumitaw sa langit. Mabilis na bumababa, naglakas loob talagang gumawa ng hakbang si Dong Yutang. Xiaoyan, mamatay ka. Takot na takot si Xiaoji. Tapos na tayo. Sa isang suntok mula sa isang malaking kapangyarihan ng Heavenly Realm, tiyak na mamamatay si Xiaoyan. Isang napakalaking kamay ang bumababa patungo kay Xiaoyan. Lahat ng nakakita ay nagulat. Holy crap, ang nag-iisang quasi-divine child ay malapit nang mamatay. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.